Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 34 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Magister King Jin ay labis na nababahala sa biglaang pagkawala ng Ashinto. Isang makapangyarihan at misteryosong grupo. Lalo pang tumindi ang kanyang pag-aalala sa posibilidad na ang pabigla-biglang aksyon ni Duke Zuan ang naging sanhi ng pagkalagas nila at pagkawala ng mga Ashinto. Iniisip ni King Jin ang maraming beses na binalaan niya si Duke Zuan na mag-ingat sa pakikitungo sa kanila, ngunit ngayon ay napagtanto niyang lumala na ang sitwasyon at wala na itong kontrol. Ang Ashinto ay dapat sanay magsilbing makapangyarihang kasangkapan sa mas malawak na estratehiya ni King Jin upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapanggap na pinatay ng Ashinto ang 5 mandirigmang dragon, isang hakbang na layong palakasin ang kanyang impluensya at takutin ang iba pang mga bansa. Ngayon, sa harap ng hindi inaasahang pangyayaring ito, nababalisa si King Jin kung paano niya ito iulat sa diyosa. Tinatanggap niya na tunay na malakas ang Ashinto, lalo na matapos nilang lubusin ang pribadong hukbo ni Duke Zuan, kabilang ang isang mandirigmang nagngangalang Costello. Ang pagkakatanto na ito ay nagpilit kay King Jin na iwaksi ang anumang pagdududa sa kakayahan ng Ashinto. Tunay silang may kakayahang patayin ang 5 mandirigmang dragon, at ang kanilang lakas ay sapat na upang maging hamon kahit sa mga Magic Knight. Sa kabila ng mga abala tulad ng pagkawala ng isang Werelopard at isang Dark Elf na nauugnay dito, nananatiling nakatuon si King Jin sa mahalagang gawain na matagpuan ang Ashinto. Iniuutos sa kanyang mga tauhan na hanapin sila kahit anong mangyari. Ang kanyang pagkataranta ay naglalarawan ng bigat ng sitwasyon. Alam niya ang posibleng resulta ng kabiguang kontrolin o kahit man lang mabantayan ang ganitong makapangyarihang puwersa. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, si Vysis, isang diyosa, ay iniisip ang mga implikasyon ng mga aksyon ng Ashinto. Alam niya na ang grupo ng mga mangkukulam na kaugnay ng Ashinto ang pumatay kay Duke Zuan at pagkatapos ay naglaho, isang pangyayaring kanyang kinatatakutan at ikinababahala. Nangangamba si Vysis na kung sakaling kumampi ang Mad Emperor sa Ashinto, maaari itong maging malaking banta sa kanyang mga plano. Gayunpaman, pinili niyang huwag ibalik si Nyantan, isang mahalagang tauhan, sa Uruza dahil sa kritikal na papel na ginagampanan ni Nyantan sa kanyang estratehiya. Ang panganay at pangalawa sa magkakapatid na Revered Saints, mga makapangyarihang magkakapatid na nagmula sa mga bayani, ay nakipag-usap kay Vysis, binibigyang diin na ang dapat niyang pagtuunan ay ang lumalaking banta ng hukbo ng dakilang demonyong emperador. Itinatuwa nila ang panganib na dulot ng Ashinto at ng 5 mandirigmang dragon, tiwalang hindi maaapektuhan si Vysis ng mga puwersa ng kasamaan. Gayunpaman, nananatiling balisa si Vysis, ang kanyang pag-aalala ay sumasalamin sa masalimuot na ugnayan ng kapangyarihan, mga alyansa, at mga banta na nagtatakda sa kasalukuyang kalagayan. Sa isang hiwalay na eksena sa loob ng hardin ng kastilyo ng Alyon Kingdom, binanggit ni Asagi, isang membro ng Class 2C, ang tensyonadong atmosfera na kamakailan lang sumaklaw sa kastilyo. Pinagtatawanan niya ang kanyang kasama, si Popo, dahil sa pagiging ignorante sa mga pagbabago na nagpapahiwatig ng kanyang lumalaking kapangyarihan at impluensya. Kamakailan lamang ay nakakuha si Asagi ng isang natatanging kasanayan na tinatawag na Queen Bee, na nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang mga kakayahan ng maramihang mga miyembro ng kanyang grupo, na nagiging dahilan upang maging matindi sila sa labanan. Ang bagong kakayahang ito ay nagbigay sa grupo ni Asagi ng isang mahalagang kalamangan sa mga labanan ng grupo, na naglagay sa kanila ng isang hakbang na mas mataas kaysa sa iba. Ang kanyang kasanayan ay naiiba sa kay Yasutomo Hiro, isa pang bayani na ang lakas ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan na ginagawang mas katulad ng isang one-man show ang kanyang grupo. Samantala, si Sogo Ayaka, isang srank na bayani, ay nahihirapan dahil hindi pa niya natutuklasan ang kanyang natatanging kasanayan sa kabila ng kanyang mataas na antas. Umasa siya sa skill tree na nakatuon sa mga kakayahang panglabanan,
na nagpapahintulot sa kanya na kumilos bilang isang pangunahin at vanguard para sa kanyang kasamahan, ngunit nararamdaman niya ang presyon ng hindi pagkakaroon ng natatanging kasanayan tulad ng iba. Ang determinasyon ni Sogo na magtrabaho ng mas maigi ay sumasalamin sa kanyang panloob na tunggalian at ang mga hamon na kinakaharap niya sa pagsabay sa iba pang mga bayani. Habang tumitindi ang tensyon, dumating si Vysis, kasama ang 4 na Revered Saints, si Beowulf the Dragon Slayer, at ang Drunken Sword Party upang kausapin ang mga bayani. Pinuri ni Vysis ang malaking pag-unlad ng mga antas ng mga bayani at ipinahayag ang kanyang pasasalamat para sa kanilang pagsisikap. Gayunpaman, kinikilala din niya na kulang pa ang mga bayani sa mga kinakailangang kasanayan sa labanan upang harapin ang mga paparating na hamon. Upang tugunan ito, nagtipon siya ng mga makapangyarihang tagapagturo mula sa buong lupain upang sanayin ang mga bayani. Ang mga kagalang-galang na santo, si Beowulf, at iba pang mga bihasang mandirigma ay itinalaga sa iba't ibang mga grupo. Ngunit nang dahil sa pagkamatay ng Dragon Warriors ay nagkulang ito ng tagapagturo, kaya si Beowulf ay nag-alok na sanayin ang grupo ni Sogo Ayaka, na kinikilala ang potensyal at kahalagahan ng pagtaas ng kanilang tsansa sa kaligtasan. Pagkatapos ay ipinabatid ni Vysis sa mga bayani ang nalalapit na digmaan laban sa mga puwersa ng demonyong emperador na binibigyang diin ang labis na dami ng mga halimaw na nagtitipon sa pader ng mga kabalyero. Ang sukat ng nalalapit na labanan ay inaasahang malalampasan ang anuman na kanilang hinarap noon, at hinimok ni Vysis ang mga bayani na ihanda ang kanilang sarili para sa mahalagang papel na kanilang gagampanan sa digmaan. Ang kwento ay naglalarawan ng mga pakikibaka para sa kapangyarihan. Ang paghahanda para sa isang hindi maiiwasang labanan, at ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng iba't ibang mga paksyon at mga karakter, lahat ay nakatali sa isang mundo na nasa bingit ng digmaan. Ang tensyon at pagkataranta ay unti-unting lumalaki habang ang bawat karakter ay nakikibaka sa kanilang sariling mga hamon at responsibilidad na nagtatakda ng yugto para sa isang dramatiko at posibleng mapaminsalang tunggalian. At diyan nagtatapos ang chapter 34 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.